Salamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Tayo ay patuloy niyang pinagpapala. Laki po mong papala ang ibigay ng Panginoon sa atin. Kaya ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay ang pagpapala ng pag-ibig masunurin. So, sa pagsunod po ay talagang mayroon pong pagpapala ng binibigay ng Diyos sa atin. Hallelujah! Tayo po muna ay manalangin. Father God, salamat Panginoon sa umagang ito, Lord, na muli tumatawag sa inyo, Ama. Dalangin ko, Lord, bigyan ko kami, Panginoon, muli ng pangunawa sa inyong salita sa umagang ito, Father God. Dalangin ko, Lord, na bigyan mo ng katalimuhan ng pagkitimang bahagi, Panginoon, ayon sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin, Lord, kung mayroong may karamdaman sa aming kalagitnaan, bigyan ko, Lord, ng kagalingan, Ama. Kung mayroong may problema, Panginoon, bibigyan mo ng solusyon, Panginoon. Salamat po, Ama. Dalangin ko, Lord, kapalain ng bawat isa. Ang dalangin sa mga ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ng Panginoon. At welcome po sa bawat isa at sa mga nagbakasyon. Salamat sa Panginoon. Dito na kayo. Talagang napakabuti ng Diyos. Hindi ka nakasama ng family day. Sa susunod, magpa-family day ulit tayo. Umulan kasi, kaya dito na kami ng-family day nung nakaraan. Dapat sana sa Balsahan, kaya lang medyo maulan. Alanganin, ang tawag sa akin yung na iba araw. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay pinagpapala ng Diyos. Pero napakahalaga po na dapat tayo ay maging masunurin. Amen. Yun po pala yung sikreto ng pagpapala. Yung tayo ay marunong sumunod. Diba kahit sa ating mga anak, pag ating inuutusan at masunurin, yung suplete na pinabalik. Diba? Kung ibalik man, hindi mo na tinatanggap, sa'yo na. Ako ugali ko, pag ako nag-utos, hindi ko talaga tinatanggap na ang suplete. Para maraming gustong sumunod. Halimbawa, ay pabibili ako mga 200, bibigyan ko ng 500. 300 ang suplete. Kaya, pag nag-utos ako, ang paborito kong utosan si Jojo. Pag nag-utos ako, pag medyo, ako magkano man yung suplete, hindi ko yan kinukuha. Dinadagdagan ko pa. Kasi naging masunurin eh. Kahapon itong sa posisyon, sabi ko, bili ka ng saging. Hindi ko napansin yung nabigay ko pala sa kanya, 300. Akala ko, 200, bili siya ng saging. Pagdating sa akin, sabi niya pa, ang dami naman binigay mo sa akin, 300 pesos. Sabi ko, 300. Oo, sabi niya, nagbulat pa ako, 500, dinagdagan ko 500. Ba? Ganun ako pa nag-utos. Kaya, pag naging masunurin po tayo, malaking blessing po bigay natin sa lahat. Ibibigay po ng Panginoon pag tayo ay nagpapasunurin sa Kanya. Pero dapat po, ang pagsunod natin galing sa ating puso. Mayroong isang anak na sabi niya pa, gusto ko mag-aral sa Manila. Sabi ng tatay niya, sige, doon ka mag-aral sa Manila. At nag-aral siya sa Manila. Yung pala, yung pagdating ng Manila, napabarkada, hindi nag-aral. Natutong magbisyo. Sabi ng pag marami pa namang bisyo, malaki ang gasto sa pag-aaral, daming hinihingi. Tayo, ganito ang papayaran sa school. At yung ama ay bininta na yung mga kalabaw, yung baka, pati mga ari-ari nila, nagsasangla para lang makapagtapos yung kanyang anak sa Manila. Isang araw, yung tatay niya nagkasakit. Sabi ng nanay, na hindi makakapagpadala ang tatay ko kasi mayroon siyang sakit ngayon. At siya ay narito sa ospital. Siyempre yung anak, nag-ano rin siya sa kanyang damdamin. Sabi niya, kawawa naman ang aking ama, nagkasakit. Pero sabi ng nanay niya, sabi ng tatay mo, kahit na raw siya may sakit, kung mapadalan mo siya ng diploma, siya ay gagaling at siya ay masaya. Kaya ang ginawa ng bata, pumunta ng Quiapo, nagpagawa ng diploma. Picking diploma, pinagawa. At ipinadala sa kanyang tatay. At nung yung tatay niya naging malubha ang karamdaman, yakap-yakap nung awa yung diploma na pinadala ng anak. At nung siya mamatay, nakangiti, masaya dahil doon sa diploma. Sa diploma picking na ipinadala ng kanyang. Sana po ang binibigay natin sa Panginoon na paglilingkod ay hindi po piki. Kundi yung totoong galing sa ating puso at sumusunod tayo sa ipinagagawa ng Diyos sa atin. Sana po ang diploma na
ibinibigay natin sa Panginoon ay yung totoong pagtanggap natin sa Kanya. At yung totoong pagmamahal natin ang ibinabahagi natin sa Diyos. At yung totoong pagsunod ang nakikita ng Panginoon sa atin, hindi yung ating pagkukunwari, kundi yung totoong pagsamba sa Panginoon. Yung totoong pagmamahal ang ibig gustong maramdaman ng Panginoon sa Kanya na ibinibigay natin. Naalala ko sa isang kaharian, mayroong isang hari at nagkaroon siya ng batas ng pag mayroong magnakaw ay ang kapalit ng pagnanakaw, ang kaparusahan ay kamatayan. Isang araw, napirmahan na yung batas at mayroong nahuling magnakaw. At nung tingnan ko sinong nagnakaw, yung kanyang ina, ay napirmahan na, o yung batas ay nagawa na at ang mahuling magnakaw ay ibigayin. Sabi ng mahal na hari, sabi ng mga tauhan niya, mahal na hari, ang nanay mo ay bibitayin na. Pag binibitay yung una, nilalagyan ng damit na itim sa ulo bago binibitay. Sabi ng mga mahal na hari, sa alas 3, bitayin mo na. Nung mag-aalas 3 na, tinutok-tok ng mga tauhan niya ang mahal na hari para ipaalam na bibitayin na yung kanyang nanay. Walang sumasagot. Siguro ay isip ng mga tao niya, siguro nagdamdam yung mahal na hari kasi nanay niya yun. Kaya, go na, binitay na. Ngunit nung ibinaba nila yung bangkay, nung pagbukas nila, nakita nila ang nakabitay ay ang mahal na hari. Siya yung nakalagay doon, nagpakamatay dahil sa kasalanan ng kanyang ina. Tayo pong lahat, nabitay ang Panginoong Hesus, naipako sa cross, nagpakamatay dahil sa atin. Ganun tayo mamahal ng Diyos. Walang pagmamahal na ihahambing sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang katulad ang kanyang ibinuwis para sa ating kaligtasan, para sa ating buhay dito sa mundong ito. Kaya huwag mong sayangin ito, kapatid. Huwag mong sayangin yung buhay ng Panginoon na inilaan sa atin. Kaya huwag kang maniwala na ikaw ay mahirap, ikaw ay alipin, dahil pinalaya tayo ng Panginoon na siya ay napako sa cross. Ang lahat ng kahirapan ay kanyang dinala na. Kaya sabi nga ng Panginoon, dahil sa aking kahirapan, sana kayo ay maging mayabang dahil sa aking paghihirap. Napakalalim po ng relasyon natin sa Panginoon. Ganun po tayo kahalaga sa Diyos. Hindi tayo basta-basta ang pagmamahal ng Diyos sa atin. May isang bata, mayroon siyang laruan. Gumawa siya ng isang pangka-pangkaan. Isang araw, nagkaroon ng baha sa kanila at nawala yung pangka-pangkaan niya. Sabi niya, tayo saan na kaya yun? Hinanap nila, hindi nila nakita. Ngunit isang araw, pumunta sila sa mall. Nakita yung pangka-pangkaan yung ginawa. Sabi niya, tayo ito yung pangka-pangkaan kong ginawa. Tinanong nila yung presyo dun sa mall, mahal na. Sabi niya, huwag mong ibibigta sa iba yan. Babayaran ko yan. Umuwi siya sa kanila, nag-ipon siya ng pera. At nung makapag-ipon siya ng pera, tinubos niya. At tuwang-tuwa siya iniuwi sa kanila. Yung pagkapangkaan ginawa niya. Tayo po, ginawa ng Panginoon, nilalang ng Diyos, mayroong minsang nawalay sa Kanya. Hinanap tayo ng Diyos at tinubos tayo ng Kanyang buhay. Ganun po katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang hinihingi lang ng Panginoon, tayo ay maging masunurin sa Kanya at mayroong pagpapalang reward ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Lahat ng ginagawa natin ay mayroong pong halaga sa Panginoon. Sabi ko nga, itong mga halaman, mayroong mga nagtutulit ng halaman, yung mga binibigay nyo sa church, yan po ay nakalista sa Panginoon. Isang araw, babayaran niya ng Diyos sa inyo sa napakalaking halaga. Hindi po uutangin ng Diyos ang lahat ng iyong binibigay sa Kanyang templo. Hindi po uutangin ng Diyos ang iyong paglilingkod sa Kanya. Hindi po bibigyan ng Panginoon ng kaparusahan ang inyong tahanan, palaging pagpapalain ng Diyos sa ginagawa niyong pagsunod sa Kanya. Palagi pong mayroong balik ang Panginoon. Ang Panginoon po ay hindi nangungutang. Ang Panginoon ay palaging nagbibigay. Kaya sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, ibigay natin yung 100% na pagmamahal sa Diyos. Amen. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 28,
Ang sabi po sa verse 1, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Yung po ang pangako ng Panginoon. Ang sabi sa verse 2, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Ano ba yung mga pagpapalang ipinapangako ng Diyos sa atin? Ang sabi niya rito, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaling butil at ang mga pagkain nagmumula roon. So maraming pagpapalang ibibigay ng Panginoon. Sabi na sa verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gawain. Yung lahat ng ating ginagawa, pagpapalain tayo ng Diyos. Napakadami pong pangako ng Panginoon na pwede natin panghawakan dahil ito'y mayroong katotohanan at mayroong katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 7, ang mga kaaway na magtatangka lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Ganun po yung kapangyarihan ng Diyos na nananahan sa atin. Ganun po kabuti ang Diyos sa atin. Pag tayo pinagiging masunurin, nandun po lahat ang proteksyon ng Panginoon. Pati buhay mo, family mo, lahat ng mayroong proteksyon ng Panginoon. Lahat ay meron. Kaya sabi ko, lahat ng ating ari-arian, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Kahit anong gawin ng kaaway, wala silang makikita na ari-arian mo. Pag sabi, wala ko sa akin kung ari-arian, pag tingin, wala naman pala itong ari-arian, nasa Panginoon pala lahat, paano nila yan sisirain? Paano nila sisirain ang iyong ari-arian? Paano nila sisirain ang iyong pamilya? Paano nila sisirain ang hanap buhay mo na sa Panginoon ito? Sa Panginoon mo pinagtitiwala. Hindi ito masisira kailanman. Hindi, sabi nga ng Panginoon, pag binuksan mo ang pintuan para sa iyo, walang piling pagsara kahit sino. Amen. Ang sabi po sa verse 8, pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain, pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay sa inyo, niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya. Kung susundin ninyo siya at tutuparin ang Kanyang mga tuntunin, sa gayon makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Yung kaninang ating pinag-aralan na pagtawid nila sa ilog ng Jordan ay talagang nagkaroon agad ng takot yung lugar ng Jericho. Tayo po, pag mga Kristiyano po tayo na nananampalataya sa Panginoon, lahat po ng gusto ng kaaway na gawin, sila po lahat ay magtatakupan. Hindi sila magtatagumpay sa atin. Mayroon pong nakaharang palagi at nagtatanggol sa atin. Naalala ko yung isang pastor na sa Manila, sa Tondo. Ito ay totoong nangyari sa buhay niya. Siya ay ang tawag dito, meron siyang pinupuntahang bahay. Siya nagtuturo doon. Sabi niya, isang araw, ginabi siya at nakita siya ng mga adik. Nagpa-Bible study siya. Sabi ng mga adik, abangan natin yung si pastor kasi may pira yan eh. Siyempre yung pastor, nakabihis naman. Siguro may mga alahas din, baka may relo, may kwintas, huldapin natin. Ngunit nung hinarangan nila, sa Tondo yun nangyari, hinarangan nila, doon sila sa may lugar ng may pinagtatapunan doon ng pastura sa may Don Bosco ba yun? Basta dyan sa may lugar ng Tondo. Hinarangan sila. Ngayon, nung palapit na yung natakot yung mga adik sa kanya kasi nagulat sila, bakit may dalawang taong malaki na may dalang espada sa kabila ng pastor? Hindi nila naharangan. Kaya nila nalaman yun kasi naging Kristiyano yung mga tao na yun at nagpatutuo doon sa church. Ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Pag tayo po ay talagang tao sa puso natin ang paglilingkod sa Panginoon, mayroon po palaging nakalaang proteksyon ng Panginoon sa atin. Mayroon po laging nakalaan na pag-iingat ang Panginoon sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos.
At sabi niya sa atin, sa ganung makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. Pagdating ninyo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at sa pasasaganahin ang ani ng bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo ba ang magpapautang sa ibang bansa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na mangungutang. Sabi mo, hindi ka na mangungutang. Ikaw na ang magpapautang. Lagay mo sa puso at isip mo yan. Simula ngayon, huwag ka nang mangutang. Sikapin mo na hindi ka nang mangutang. Huwag ka nang mangutang. Pagkasyahin mo kung anong meron ka. Dahil dito mag-uumpisa ang kasaganaan sa iyong buhay. Pangatawanan mo, huwag ka nang mangutang. Mangingin ka na lang. Pag tayo po ay, alam mo yung utang, yan yung minsan nagdadala ng kahirapan sa isip at puso natin. Kasi walang utang na walang tubo. Lahat po ng utang may tubo. Kung minsan ay halos 20%, 5-6. Ang tawag nila dyan, 5-6. Pwede kang mangutang sa mo, 6-5. Pwede yun. Utang ka ng 6-5 pagbalik. 5-6 ang utang ngayon. Kaya iwasan po natin yan. Sabi ng Panginoon, hindi na tayo mangungutang. Tayo na yung magpapautang. At yan po ay mangyayari pag tayo po ay sumunod sa Panginoon. Simula nung kami ay maging full-time sa ministry at talagang naglingkod sa Panginoon, hindi na kami nangutang. Hindi na kami nangutang. Kami na po ang nagpapautang. Kung mayroong gustong mangutang sa inyo, pautangin ko kayo. Hindi na po tayo nangungutang. Pero, di ba sabi ko, huwag kayong mangutang. Hindi rin kayo makakapangutang sa akin. Huwag natin ilagay sa puso natin, sa isip natin na ang solusyon ng problema ay utang. Tanggalin natin yan sa ating isip, yung mangutang. Kasi ang pangako ng Diyos, hindi na tayo mangungutang, tayo na ang magpapautang. Tayo po dapat, lagi kong nilalagay sa, sabi ko nga sa mga anak ko, sa mga huwag tayong pumayag na mayroong araw na wala tayong kita. Kami nung, kahit wala akong hanap buhay noon, hindi ako nagtatrabaho, pero hindi ako pumapayag na wala akong kinikita araw-araw. Gumagawa ako ng paraan, kahit nagluluto kami ng kakanin, kailangan araw-araw mayroong kinikita. Kahit nung nagtatrabaho ako nung paghapon ako namamasada, pero nagtatrabaho ako sa gabi para mayroon akong extra income. Kaya nga, may pira ako sa wallet na pili mo nang iahit sa tagal. Yan, naging kaugalian ko yan. Hanggang ngayon, hindi ako pwedeng mawalan ng pera sa wallet ko. Hindi ko talaga ginagalaw yun. Kahit wala na akong, pag wala na, hindi ko na ginagalaw yung nakatago. Kasi pag talagang kailangan, saka ko lang ginagalaw. At papalitan ko rin agad yun. Kasi mahirap pag tinanong ka, may pera ka, wala. Dapat lagi tayong positive. Pag tinanong ako, may pera ako. Laging may pera. Laging meron. Mahirap po pag tayo laging iniisip natin walang pera. Wala kasi akong pera. Dapat po lagi tayong meron. Dahil ang pera po ay ginagawa lang ng tao. Dapat lagi tayong meron. At hindi na tayo mangutang, sabi niya rito. Sabi niya rito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Sabi siya 13, gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uulat kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyo mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. So, sabi ng Panginoon dito, uulat tayo kung susundin ninyo ng mabuti ang kanyang mga utos.
uunlad daw tayo. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na kailangan natin mangyayari at mangyayari kung tayo po ay susunod sa Kanyang inuutos sa atin. Sundin natin ang inuutos ng Panginoon. Hindi po tayo magkumulang. Yan po ay talagang subok na sa aking sarili na ibinibigay ng Panginoon. Sa pagsunod ko sa Panginoon, hindi ako nagkulang. Pati yung mga anak ko, kasama sila sa blessing na tinatanggap galing sa Panginoon. Hindi po nagkukulang ang Diyos sa lahat ng ating pangailangan. Ibinibigay at ibinibigay ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko kayong lahat, hindi na kayo mangungutang. Huwag na kayong mangutang. Sikapin ninyo na makaalis kayo dun sa utang. Sikapin ninyo na wala kayong utang. Kasi naranasan ko nung simula kami hindi mangutang, talaga pong masarap ang pakiramdam. Kasi wala kang iniisip na babayaran. Pag magkapira ka, magagastos mo sa kahit ubusin mo. Kasi pag may utang ka, may pira ka, pero alam mo, maya-maya wala na. Kasi nakalaan lang, ibabayad mo sa utang. Ay kung ikaw ay maraming utang, maraming interest yan. Hindi ka makakalaya. Hindi ka makakalaya. Mababaong ka sa utang. At sabi niya, hindi tayo pahihirapan ng Panginoon. Gagawin kayo ng Diyos na si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi taga-sulod. Dapat po tayo ay leader. Mahirap pong magkaroon ng kayamanan ang isang taong tao-tauhan. Pag hindi po tayo naging isang leader, mahirap po talaga. Lagi natin tandaan, pag hindi ka magiging leader, mahirap ka magkakaroon ng kayamanan na nais. Ang sinasabi ko pong leader, sa ating pamilya, dapat tayo po ay may sariling hanap buhay. Pag sarili mo ang hanap buhay mo, ay leader ka. Pero pag ikaw ay nagkikitrabaho, hindi ka leader. Ang lahat ng time mo. Kaya nga, habang nakikitrabaho ka, kung may time ka, halimbawa, ang trabaho mo ay Lunes hanggang Biyernes. Yung Sabado, gawan mo ng paraan kung paano makikita sa araw na yun. Yung araw na wala kang trabaho, gumawa ka ng paraan, anong paraan na pwede mong gawin na kumita ka. Amen. Yung araw ng linggo lang ang ilaan mo sa Panginoon. Yung isang araw na yun, ay kung meron kang pahinga na 5 days sa isang buwan, gawan mo ng paraan. Yung 5 days na yun ang kumita ka. Pag kumita ka sa 5 days na yun, kung araw-araw kumikita ka rin ng 500, meron kang 2.5 na itatabi buwan-buwan. Sa loob ng 10 years, magkano na yun? Ibig sabihin, magtatrabaho ka sa loob ng 10 years, may iipon mo yun at pwede ka nang mag-resign after 10 years o 15 years. Meron ka ng puhunan para sa iyong hanap buhay. Welcome po. Meron ka na. Huwag kang manatili dun sa ikaw ay tao-tao. Huwag kang manatili dun ikaw ay nandun lamang at inuutos-utosan. Mag-isip ka ng paraan. Meron kang katalinuhan. Kaya nga, nung nakaraan na si Atinire ay nag-aatsara, sabi ko, ito wisdom ito galing sa Panginoon. Yung huwag kang papayag, lagi yung tandaan, huwag kayong papayag na isang araw wala kayong kita. Huwag kayong umupo na papayag kayo na maghapon kang wala kang kinikita. Wala ka namang ginagawa, pero dapat meron kang kinikita. Ngayon, madali nang kumita ngayon kahit sa Facebook. Pag nakakita ka ng magandang bato, i-force mo, paghilod, yung pili po ito natin gamitin. Marami pong piling paggamitan. Pangkuskus na mga lumot sa ating CR, sa ating mga, pili po ito magamit. Baka may bumili. Biglang may bumili. Mag-order, 1,000 piraso. Pinipinta mo lang ng 10 pesos. O di 15,000 ka. Isang buwan, makasama po ka. Marami pong piling pagkakitaan eh. Marami pong pwedeng gawin tayo para tayo ay magkaroon ng hanap buhay. Yung extra mo sa bahay mo, nakakita ka ng isang bagay na pwede mo itong ibigda. Purma ka lang doon sa mo. Pumunta kayo dito, mag-haspat kayo sa akin. Pwede mo ibinta mo itong binta mo yung bag mo, hindi mo na ginagamit, ibinta mo. Savings mo, bumili ka ng mga dapat mong pagkakitaan.
Gumawa ka ng paraan, marami pong paraan ngayon. Kasi hindi na po mahirap ang magbinta kasi kahit nasa taligan ng isang area, pero mayroon kang connection sa may wifi ka o anong pwede mong gawin, makakabinta ka. Makakabinta ka. Kaya yung sinasabing mahirap ako, wala akong kinikita, hindi po yan totoo. Dahil mayroon tayong Diyos na buhay at pwede tayong magkaroon ng kayamanan dahil sa wisdom mula sa Panginoon. Amen. Sabi ko nga, napadahan ka lang dun sa Gano, papunta ka ng Taytay, marami niya mga puting bato. Mga puting bato, mga binibinta. Kunin mo yung mga hugis puso, drawingan mo. Drawingan mo siya sa panahon ng February, ibinta mo. Magkano lang, bibinta mo lang ng 15 pesos, 7 pesos, mga gano'n lang yung presyohan, mga mura lang. Souvenir po, mga keyhole din, gagawin mo, kung ano gagawin mo mga idea. Di ba yung nagawa ng yung pang-ipit dito na parang yung pang-ipit sa buhok nilalagay sa mga bond paper, naging mayaman eh. Yun lang. Di ba? Yung gumawa ng stapler, naging mayaman, stapler lang naman. Marami pong pamamaraan para tayo ay magkaroon ng kayamanan dahil ang kayamanan ko ibibigay ng Diyos sa atin. Maging creative lang po tayo, maging matalino lang tayo kung paano natin ito gagawin. Sayang lahat tayo po may cellphone, madalang na ang taong walang cellphone. Kaya huwag kang pumayag na isang araw wala kang kinikita. Dapat araw-araw mayroon kang kinikita. Gawin mo ito. Kung wala kang alam gawin, marunong ka magpaturo kayo sa akin. Magluto ka ng puto. O tawagan mo yung mga best friend mo sa akin na kayo mag-order ng almusal. Bukas po may puto tayo. Bukas po may muchita tayo. Bukas po meron tayong banana cake. Meron po tayong kasama cake. Diba ang dami pwedeng pagkakitaan? Yung mga kaibigan mo pag sinarapan, sasabihin, chichispisyo sa kaibigan niya. Ang sarap pa nung banana cake na binigta sa akin ang kumari ko. Hanggang sa marami nang bumili sa'yo. At mamamalayan mo, mayaman ka na. Yung mama na ako, hindi na ako nangungutang dahil doon sa 1,000 pesos na pupungan mo, hindi maging 1 million after a year. Tayo po nasa panahon ng blessing. Tayo po nasa panahon ng pag-angat ang buhay natin. Tayo po ay nasa panahon ng kasaganaan. Hindi po ito panahon ng kahirapan. Ito na po ang panahon ng kasaganaan dahil harvest time na po ngayon. Huwag kayong pumayag na ilalampaso kayo ng kaaway. Huwag kayong pumayag na sasabihin, mahirap ka. Hindi ka mahirap. Mayaman ka. Kasi tinanggap mo ang Diyos. Amen. Kaya po natin magkaroon ng kabuhayan dahil sa wisdom na ibinigay ng Panginoon. Tulad ni Dudoy, nakaupo lang niya na ganyan. Tutuktukin niya yung kanyang upuan. Ang tibay. Ito po yung mga bagong usong upuan ngayon. Matibay po ito. 520. Ay, 500 lang yan. Eh di may 20 na siya. May model ng 10. Ay, meron na siya ng 200. Pumunta ka lang kung saan yung mga tinitinda ng mga bagay na pili mo. Iyan mo lang. Pag maraming bumili, samahan mo doon. May 5 pesos ka isa. O di meron ka na agad kinikita doon sa mga tao na yung mga bagay lang. Marami po piling gawin natin para tayo ay kumita. Para tayo magkaroon ng ating pangailangan. Kaya pong mangyari. Lahat po ng tao ngayon mayroong cellphone. Kaya nga yung napanood ko sa Jessica Soho, yung Judran ba yun? Yung paputesa. Nilagay sa kinikili. Naging milyonaryo. 6 digit ang kinikita niya monthly. Dahil lang doon. Diba? Kaya po ang may panahon, ito po yung panahon ng harvest. Harvest time ka po ngayon. Kaya pag sinabi niyong mahirap kayo, isa ako sa hindi maniniwala. At ang hindi maniniwalang totoo dyan, ang Diyos. Kasi sabi niya, dahil sa aking kahirapan, kayo na rin mayaman. Hindi papayag ang Diyos na kayo'y mahirap. Napakarami pong paraan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Para tayo ay magkaroon ng buhay, kasagana, at kasiyasiya. Alam niyo, hindi ngayon dahilan, mahina kasi katawan ko, mahina ako bumuhat. Cellphone lang po ang bubuhatin mo ngayon. Kaya mo kumita. Maging creative lang po tayo. Magagawa po natin yung isang araw. At saka huwag kang papayag na yung dapat meron kang goal. After 5 years, meron na ako ito. Huwag naman yung
Pag kumita ka nga, ang dami mong kinita, ang dami mo namang ginastos. Dapat po kinikwinta natin. Pag kumita ka ng 200, huwag ka naman kumastos ng 200 din. Kasi wala kang maiwan kahit piso. Dapat gagastos ka mga 180 lang. O 199, may piso ka pa rin. At least may piso kang naiwan. Marami rin yung padating ng isang taon. Pero pag nagkapira ka ng, sabi parang kaibigan ko, sabi niya, ako, 200 gastos namin, 150 lang kinikita ko, nakakapagpahiram pa ako ng 50. Sabi ko, bakit? 150 lang kita mo, 200 gastos mo, nakakapagpahiram ka pa ng 50. Sabi niya, oo, pinapahiram ko yung anak ko dun sa kapitbahay ng 50 para magkasya, maging 200. Namumutang pala. Dapat po maging matalino tayo. Ito na po yung panahon para maranasan mo ang pangako ng Diyos. Huwag kang pumayag na wala kang kinikita. Kwentahin mo, matuto kang mag-mathematics, matuto kang magkwenta. Pag kumita ka ngayong buwan, ngayong araw ng 100 pesos, sikapin mo na gumastos ka lang ng 99 para may piso ka pa rin. Magtatalbos muna ako ng kamuti ngayon. Marami naman itong kalapastor. 1 kilong bigas lang muna ang budget namin. Saka kalahating puting tuyo para magkasya ito. May naisipin sa ko, 5 pesos na yun. Ano yung kumita ko ng 200? Gagastos lang muna ako ng 150 para yung 50 maisip ko. Ay kung kumita ka ng 500, ayaw mo naman palang pagkasya yung 100, tinaisip mo yung 400. Napaka laki pong bagay na marunong tayong magkwenta. At ang Diyos po, binibigyan tayo ng wisdom. Alam ko, sa loob ng 5, from now, sa loob ng 5 years at hindi ka pa mayaman, hindi mo ginawa ang gusto ipagawa ng Diyos. Kasi kaya mo itong gawin. Kahit estudyante ka pa, kahit ano pang katayuan mo sa buhay, hindi ito lang para makamit mo yung kayamanan gusto ibigay ng Diyos. Estudyante ka pero may pamamaraan ka para kumita ka. Yung apo ko nga si Prince, nung bata pa yan, ang lakas niyan kumita. Magdudrawing niya ng maliit, kahit parang tungaw lang, tutugtukan niya ganun, ibibinta sa akin. Pa, 50 pesos. Kung wala naman ako makita ng magandang drawing, yung maganda yan, may bundok, may ano. Binibili ko, magaling magsilisto. Hindi ka iiwanan hanggat hindi mo nabibinta. Pag-aralan po natin, matuto tayo magbinta. Magbinta tayo, nakakala ko mga koin na sa NC, nag-apply ako sa NC. Ang pinabinta sa akin ay electric pan. Nag-1-on-1 kami. Sabi niya, dapat maibinta mo yan sa customer na nagagalit pagdating niya kasi nagalit doon sa susunod sa'yo napunta. Pagdating doon yung customer, yung parang siyang customer ko, nagwawala. Ano ba naman to? Sabi niya, gusto kong bumili ng electric pan na ano ko doon sa unang customer, sa unang tindira na ano ko. Binibinta ko yung electric pan sa kanya. Anin ko yan, sabi niya gano'n. Sabi ko, maganda ito ma'am. Pag medyo naihitan ka, at saka ako, pag mayroong kang damit na hindi mo mapatuyo, pinabukasan, susutin mo, pili mo po itong magamit para mapatuyo. Madami kang pwedeng sabihin. Para lang mabili yung electric pan mo ng tao na nagalit doon sa unang tindahan. Gagawa ka ng paraan. At pag nakapasa ka ron, matatanggap ka na. Marami mga dapat matuto tayong magbinta. Yan po ang hinahanap ng Diyos. Kasi dapat matutunin tayo, ibinta natin ang Panginoon sa mga tao na nakasalamuhan. Ang Diyos ang makakapagbigay ito sa inyo. Binibinta mo ang Panginoon para sa kanilang kaligtasan. At pag nakilala nila ang Diyos, malaking reward din yung Panginoon ibibigay sa inyo. Marami po tayong pwedeng magawa sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon. Kung ano po ang pwede mong gawin, manalangin ka lang sa Panginoon, bibigyan ka ng wisdom ng Diyos. At ang sabi po sa 14, huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasampa o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Yun po ang dapat natin ilagay sa puso natin. Huwag tayong kakaliwa o kakanan. Lagi po tayong nakatuon sa Panginoon sa ating paglilingkod. At magbibigay po ang Diyos. Tingnan niyo sila nung sila tumawid doon sa lugar ng Red Sea. Sabi ng Panginoon, hindi kayo kakaliwa, hindi kayo kakanan. Diretso lang kayo, gagawa ako ng daan.
Gagawa ng daan ang Panginoon sa buhay ninyo kung paano kayo magpamilya. Hindi po magkakamali ang salita ng Diyos. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Alam ko, after 5 years, lahat kayo, mayroon na kayong mga progress. Amen. Kaya ako nananalangin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ng kasaganahan ng mga anak mo sa Biblia. Kaya palagi kong gustong pagandahin ang kanyang templo kasi pag ito'y maganda, ito yung susi ng pagpapalang sa atin. Gagawin natin na, sabi ko nga, Lord, gusto kong mangyari dito yung nakapalibot yung magagandang kurtina, tapos talagang yung pintura natin dito, yung parang alapaap, yung parang yung design niya, tapos napakaganda, tapos maganda ang loob, mabango, tapos talagang pag pumasok ka, parang kaya mo nang lumabas. Yung bang habang nagmimisaya o yung kaya mong matulog sa sarap ng pakiramdam sa iyong upuan. Diba yung talagang pag nag-upo ka, yung parang kahit matulog ka, hindi ka matutumba. Kasi yung upuan natin, hindi na ganyan. Magandang klaseng upuan. Magandang klaseng upuan. Ibibigay ng Diyos sa atin. Ibibigay ng Diyos yan sa atin. Magtiwala tayo sa Panginoon. Marami pong paraan para tayo pagpalain ng Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Huwag tayong mag-alinlangan sa kakayanan ng Diyos sa buhay natin. Magkakaroon po tayo ng tagumpay sa lahat ng ating ginagawa. Salamat sa Panginoon. Ang challenge ko lang po ngayong umaga, huwag niyong kalilimutan palagi araw-araw ang magbasa ng salita ng Panginoon. Araw-araw po. Manalangin tayo araw-araw. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon araw-araw. Lagi ko sinasabi, kahit isang verse lang, magbasa tayo. Dahil ito yung napakahalaga sa buhay natin. Yung mga bagay na gusto natin, matatanggap natin pag tayo naligid sa Panginoon. Nung una, nakikipag-usap ang Diyos sa mga Israelita, hindi araw-araw. Minsan lang, isang taon. Pag kailangan makipag-usap ang Panginoon. Pero ngayon, araw-araw po natin kausap ang Diyos dahil narito ang kanyang salita. Pag binasa natin ito, araw-araw tayo nakikipag-usap sa Diyos. Kaya ang communication po natin sa Panginoon, napakalapit na. May direkta tayong connection sa Panginoon. Kaya yung mga kailangan natin, andalin mo lang din sa Panginoon. Naglalambing ka lang sa Panginoon. Subukan niyo sa inyong kwarto, matuto kayong umiyak sa pagdulog sa Panginoon. Matuto kayong manalangin. Kaya lagi kong sinasabi, pag mayroon kayong problema, huwag nyo itong dibdibin. Tuhunan nyo. Lumuhod kayo. Panginoon, ito po, gusto ko bigyan mo po ako ng solusyon sa problema ko ito. Magbibigay ang Diyos. Magbibigay ang Diyos sa'yo. Totoo pong nangyayari. Minsan ako nananalangin, Lord, kailangan dito may lumalapit sa balikat ko. Ako nang magsagot niya. Kung alam mo yun, pag video nananalangin ka at may katabi dyan may pera, laksan mo konti para marinig niya. Ang Diyos po hindi nagkukulang. Totoo po may tao siya ginagamit. May tao pong ginagamit ng Diyos. Kung nung unang uwak ngayon, tao ang ginagamit ng Diyos. Pag tayo pinanalangin, pinakikinggan ng Panginoon. Magtataka ka na lang. Kasi ako nung nakaraan, Lord, kailangan ko ng pera. Biglang nagbiyahe yung kapatid ko. Ay dapat yan, pupunta nito sa ano pa sa mga susunod pang linggo. O, di ba? Kahit yung nakaraan na kailangan kami ng, ano ba yung tayo niya, yung makikimo si Paul. Biglang tumatid yung kamag-anak ko galing ibang bansa. Yung pala sa kanya ako magkakuha. Diba? Yung ang pangailangan natin na pag nananalangin ka, kaya sabi ko kahit nasa ang lugar yan, kayang gamitin ng Diyos yan. Amen. Para ikaw ay pagpalain. Ang Diyos po ay lagi pong nakapakinig. Lagi pong nakatuon sa atin. Sa kanyang mga anak. Lagi yung tatandaan sa isang lugar na mayroong kaguluhan. Pag nagkaroon ng kaguluhan dyan, wala kang ibang dadamputin kundi ang anak mo. Tatanggalin mo yung anak mo dyan, iiwas mo. Ganun din sa Panginoon. Walang ibang tutulungan ang Diyos kundi ang kanyang anak. Lagi po yung tandaan yan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya, ang hinihiling lang ng Panginoon, matuto tayong sumunod sa Kanya.
Salamat po sa umaga ito. Tayo po yung Father God, salamat po Ama sa umaga ito. Dalangin ko Lord, palain mo yung mga anak at ang iyong mga salita po Panginoon na napakinggan ngayong umaga. Ito po yung magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po Ama, nilangta po sa amin, Panginoon, na magkaroon ng kayamanan mula sa lugar na ito, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng iyong mga anak. Lord, mula sa inyong trono, nakikita mo kami, Panginoon. Ibuhos mo ang pagpapala mo, Panginoon, sa mga anak mo na ito. Salamat po, Ama. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you.